Umusad na ang dalawang bagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos i-transmit ng opisina ni House Secretary General Cheloy Garafil ang dalawang reklamo sa opisina ni House Speaker Bojoy D nitong Huwebes, February 5. Betrayal of public trust o pagtataksil sa publiko ang basehan ng unang reklamong inihain muli ng Makabayan Coalition, habang 5 ang basehan ng ikalawang reklamo na galing sa mga civil society at religious groups. Ngayong umabot na ang reklamo sa opisina ni D, dapat maisama ito sa order of business sa loob ng 10 session days. Pinakamaaga itong pwedeng maisalang sa order of business sa darating na Lunes, February 9, kung saan may sesyon ang plenaryo. May 3 araw naman sila na i-refer ito sa Justice Committee na titingin kung sufficient in form at substance ang mga reklamo para umusad ang impeachment. Pero ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na miyembro ng Justice Panel, pwede pa ring mas bumilis ang paraan ng impeachment. Ito ay kung at least 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang mag-i-endorso ng articles of impeachment laban kay Duterte para agarang maipadala sa Senado at malitis. Maaari raw yang mangyari hanggat wala pang plenary referral ng mga reklamo sa Justice Committee. Matatanda ang sinabi sa desisyon ng Korte Suprema noong Enero na maituturing ng initiated o sinimula ng impeachment kapag naipasa na ito sa Justice Panel o kahit hindi ito maaksyonan ng House Speaker sa loob ng required session days. Ito ay sa ngalan ng 1-year bar ang probisyon sa saligang batas na nagbabawal sa higit isang impeachment proceeding sa isang mataas na opisyal sa isang taon. Natuwa naman ang mga complainant ng unang reklamo laban sa pangalawang Pangulo dahil nasimulan na ang proseso. Para sa kanila, mas magiging maayos ang resulta ng impeachment ni Duterte kumpara sa naging kapalaran ng kay Pangulong Bongbong Marcos na ibinasura ng Kamara. Medyo positive naman ako ngayon. Huwag lang makikialam si Presidente. No, kasi nung yung panahon na yun nga, nagdidili-dali siya eh. Mismong ang Presidente Marcos yung kumbaga kumukumpas doon sa Kongreso kung ano yung gagawin. Para naman sa political analyst na si Dennis Coronacion, may sapat na numero pa rin sa Kamara para ma-impeach si Duterte. Pero pagdating sa Senado, yung minority block consists of 9 senators, 15 for the majority block. So tingin ko hindi pa rin naman nagbabago yung division, political division within the Senate. Samantala, sa usapin naman ng impeachment ni Pangulong Marcos, duda ang mga complainant na mababaliktad pa ang pagbasura ng Justice Committee sa pamamagitan ng 1/3 vote. Kung real talk lang, it's a miracle. At pagdating sa sinabi ni Justice Committee Chairperson Jinky Luistro na hindi pa maituturing na patay ang reklamo, ang sabi ng isang political analyst, she's giving false hope to the public and to those who wanted to impeach the president. Oo, so hindi naman talaga mangyayari yun kasi nakita naman natin how politics had played the role in their decisions. Nanindigan naman ang Pangulo na walang sapat na basehan ang mga reklamo para mapatalsik siya sa pwesto. I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. Mr. President, as usual. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico, Newswatch Plus.